Gwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-bila. Paragis Bila-bila. Paragis Bila-bila. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras taka alas 12:47. Isama na sa inyong tanghalian kasama sa mainit na kanis sa inyong hapagkainan ang mga naglalagablab na balita sa Express Balita. Mabilis, malinaw, walang kulang, walang labis. Express Balita. Headline Express. Sa DXRS Express Balita, ninyo na Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, og welcome diri sa ito na programa. Ininadlaw na Miyerkules na apit sa 15 sa buyan sa Abril, year 2026. Sa headline sa itong mga balita, Department of Agriculture Secretary Francisco Kiko Laurel Jr. may bisita diri sa Surigao City. Mayor Paul Domlao, tagapadayag ang mainiton na pagpasalamat ngadto na sekretaryo sa Department of Agriculture inihuman ang matupa sunod-sunod na mga proyektong tagbubo diri sa ato lugar. Samtang Governor Robert Lyndon Barbers lagip na isab kan Vice Mayor Alfonso Casura tagsigundan isab ang pagpasalamat ngadto na sa sekretaryo sa Department of Agriculture inihuman sa matud pa mga naangkon na mga proyekto sa milabay na pagsugod pa pag-ingkod ng sekretaryo sa DA. Samtang presidente ng Sukaylang Coconut Farmers Association tagpadayag ang pasalamat iniuman na isa sila sa mga beneficiary sa proyekto gikan na sa Department of Agriculture. People's Day 2026 tagtak na isa bimuon silong adlaw dito na sa Barangay Libuak ug Barangay Danau. Samtang parade, laki pa, opening sa Sports Fest. Tagtak na himuon ko man hapon na agig pagsugod sa mga aktibidad para na sa kasaulugan na sa adlaw ng Surigao del Norte. Express Balita. Sa detalye sa atong mga balita, Department of Agriculture Secretary Francisco Kiko Laurel Jr. may bisita diri sa Surigao City kumanabuntag. Iniagig isa ini sa pinasidunggang bisita atol na sa groundbreaking ceremonies na tagimo sa Trinidad Mabini Farm to Market Road na tagtakda na itukod. Tagtudlo ng sekretaryo na espesyal para sa IJA ang Surigao City. Labi na kaya doon tagkumpirmar si IJA isip na sunod na sekretaryo sa Department of Agriculture ang kasamtangan ang diri si Jan no bisita sa Surigao City. Eastern Mindanao at storage dito, yung maraming warehouse, maraming cold storage, kailangan ng port, kailangan ng mas maraming kalye, among others, then of course, kailangan din ng mga processing plants, so rice processing and other food processing plants, pati coconut processing. So talagang kailangan i-buhos at para maging central hub sa northeastern Mindanao. And of course, naglalagay dito sa western Mindanao, naglalagay dito sa southern, east and west of Mindanao. So, strategic, so very strategical location. So how much is the project po? More or less? Out ko na 300 million? Yung sa farm to market lang na yun, 365 million, if I'm not mistaken. No? Ang importante nun, yung mga kasamang tulay. Dalawang tulay. At of course, yung cold storage na nabanggit ko kanina for 2027, that's about 250 million. Then yung may 15 million here, mayroon RPS na 25 million. So, well, baka umabot ng 1 billion ho at until 2027 yung budget ng mga mapupunta rin. Fiscal, malaki rin yun. Siyempre, kaya naman, yung mga request nila naman na na-aprobahan po naman lugar yung Surigao City. This is the, as I said, this is the gateway sa Eastern Mindanao. Linking, kung titignan natin yung food systems natin, talagang dadaan talaga dito. So kailangan natin palakasin yung storage dito, yung maraming warehouse, maraming cold storage,
kailangan ng port, kailangan ng mas maraming kalye, among others, then of course, kailangan din ng mga processing plants, from rice processing and other food processing plants, pati coconut processing. So, talagang kailangan ibuhos at para maging central hub sa northeastern Mindanao. And of course, maglalagay dito sa western Mindanao. And the sa mo pagpadayag sa mensahe ni Secretary Francisco Kiko Laurel Jr. ng Department of Agriculture. Dugang paisab niini na para sa ija, importante ana mo na proyekto para nasagtakda na pagpahimutang pagtukod ng Trinidad Mabini Farm to Market Road. Ante ng lugar, Surigao City, dahil as I said, this is the gateway sa eastern Mindanao. Lugar, Surigao City, dahil this is the gateway sa eastern Mindanao. Linking ng, kung titignan natin yung food systems natin, talagang dadaan talaga dito. So, kailangan natin palakasin yung storage dito, yung warehouse, cold storage, kailangan din ng mga processing plants, rice processing and other food processing plants, pati coconut processing. Kailangan din ng mga processing plants, rice processing. Para maging central hub sa northeastern Mindanao. And of course, maglalagay din tayo sa western Mindanao, maglalagay din tayo sa southern, east and west of Mindanao. So, strategic, very strategic ang location. So how much is the project po? More or less? How true na 300 million? Yung sa farm to market lang na yan is 365 million, if I'm not mistaken. Importante nun, may mga kasamang tulay. Dalawang tulay. At of course, may yung cold storage na nabanggit ko kanina for 2027, that's about 250 million. Then yung may 15 million here, mayroon RPS na 25 million. So, well, baka umabot ng 1 billion ho at the end of the day until 2027 yung budget ng mga mapupunta rin. Yung Fishport, malaki rin yun. Antepek sa pagpadayag dugang pa ni Secretary Francisco Kiko Laurel Jr. sa Department of Agriculture. Balita. Samtang sa dugang pa ng mga balita, Mayor Paul Dumlao mainiton na tag-welcome balik diri sa Surigao City si Secretary Kiko Laurel Jr. sa Department of Agriculture. Ini partikular na sa pagpadayag ng kalipay o pagpasalamat ng mayora ngadto na sa sekretaryo, partikular na sa taghimong kaganina na groundbreaking ceremonies sa Trinidad Mabini Farm to Market Road. Privileged to warmly welcome all of you to this historic groundbreaking ceremony of the Philippine Rural Development Project, scale up particularly the construction of Trinidad Mabini Farm to Market Road, including 2 bridges. Allow me to express our sincere and heartfelt gratitude to the institutions and to the individuals who made this project possible. First, to the Department of Agriculture under the leadership of Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr., we extend our deepest appreciation. Sir Kiko, your unwavering support to Surigao City has been truly instrumental in not only making this project a reality, but also in bringing numerous agricultural initiatives in our city, including the regional fish port and other vital programs. Because of your leadership, our farmers are given real opportunities to grow, thrive, and succeed. Second, the Philippine Rural Development Project, or the PRDP. Thank you for all your technical expertise, commitment, and persistence in ensuring that this project moves from planning to actual implementation. This is 3 years in the making, and I know very well that all the farmers and kabaranggayanons ng Mabini, Anumar, Trinidad, pila na kadekada nato ini taghuyat human jao na nahitigayon na gazud. Andepek sa na yung pagpadayag sa mensahe ni Mayor Paul Dumlao samtang sa habig isab sa pagpadayag ng mensahe ni Governor Robert Lyndon Barbers. Ini partikular na sa pagkilaya ni ini sa iban pa na mga proyekto na una isab na tagbubo ng Department of Agriculture diri Surigao City ug Surigao del Norte. I would like to take this opportunity to extend our gratitude in behalf of the provincial government
of course, to the Department of Agriculture headed by Secretary Kiko, sa lahat ng binigay niyong programa o proyekto sa probinsya ng Surigao del Norte. Abi ninyo, mga kaigsunan, kining atong paghahimuon kuma na groundbreaking. This is just the start of what we can achieve pa sa mga umabot na panahon. Dili lamang kung kumampani from the time that Secretary Kiko niingkod pagkakalihim o pagkasekretary sa Department of Agriculture, ubay-ubay ang atong naangkon o natagamtaman ng mga programa o proyekto para sa atong mga maguma. For example, dito sa Higakit, Pasaka, kao dito sa Kalangitan, iyan sa Barangay San Isidro sa highway, largo dito sa Lasikam, adunay sa ato a PRDP project, of course, through the help of the Department of Agriculture. So ang atong mga kaigsunang mag-uuma dito sa Clahiba area, dili madugay, matagamtaman na nila ang konkreto na karsada. So masadyo na para kanato musaka dito sa Kalangitan. But what is important, ladies and gentlemen, kining taghimo na programa, of course, through the efforts of Mayor Paul Dumlao, dako kini napili para kanatong mga magulang. This is now something that we have to look forward to. Kay dili na maglisod ang atong mga farmers pagkanaog sa ilang mga produkto. Dili na maglisod ang atong gobyerno sa pagsaka o pagkari diri para maihatag ang mga serbisyo. Una-unaan medyo ikan Trinidad, Anumar, Largo sa Tugunan, dito sa imo Kapsani, shortcut na nga. Diba? Tumaw na ang gusto sa nako na unta na ato una-unaon mga kaigso. Basta gani magkasinabtanay, pagtambayayong ug magtibat-tinabangay ang inyong mga gipili na lideres, pagkasiguro gadyon kita na adunay, tiunay ug sincero na serbisyo para sa katawhan. Andabek sa nayong pagpadayag sa mensahe ni Governor Robert Lyndon Barbers. Samtang sabi isab ni Vice Mayor Alfonso Casura, ija isab tagsuportahan anamon na pagpasalamat ngadto na sa Sekretaryo sa Department of Agriculture. The beginning of a shared commitment to progress and sustainable development of our city. The PRDP projects we launched today will serve as a vital foundation for improved infrastructure, more efficient transportation, and stronger economic activity. These roads and bridges are not merely physical structures, they are a pathway to opportunity and a better quality of life for every Suligaono. As we leave this gathering, may we carry with us a renewed sense of hope and responsibility to ensure that this project are completed with integrity, efficiency, and for the benefit of all. Naway magsilbi itong paalaala sa bawat pundasyong ating inalatag ay may kakibat na pag-asa para sa mas maayos na bukas. Ang tagumpay ng proyektong ito ay hindi lamang tagumpay ng pamahalaan, kundi tagumpay ng buong komunidad. Andabek sa pagpadayag sa mensahe isab ni Vice Mayor Alfonso Casura. Dito isab atol na sa mga groundbreaking ceremonies kaganina ang pipila ka mga sakop ng sangguniang panglungsod. Pareho na kan City Councilor Joshua Hiles, City Councilor Arnold Go, City Councilor Faith Elumba, lagi pa isab sa Sangguniang Kabataan Federated President na si Jeneline Edelsura o City Councilor Jex Bayana. Balita Express. Sa dyan pa, sa dugang pa ng mga balita, Presidente ng Sukailang Coconut Farmers Association na si Daniel Cuadra Jr. Tagapabot-an pasalamat o kalipay iniuman na isa sila sa mga nahimong beneficiary sa pagdawat ng na proyekto gikan na sa Department of Agriculture. Ini partikular na sa matupatagtakda na masugda nila na matupapagpahimutang ng itlugan. Ako gyud kayo bihap sa amo na manok na kantidad og 3.8 million. Kami nagpasalamat kayo O sa DE. dako kayo pasalamat. Mahingon man sa atong LGU, sa atong mahal nga mayor, mahimo sa gobernador, sa tanang opisyal sa atong syudad
nga nitabang usab nga aron kami matagaan og rekto ining mahitungod sa panginabuhian ng mga kooperatiba ining RTM ano o ganina nadawat namo ang maong kantidad. Salamat kayo. Daghang salamat sa tanan nga nag-sponsor labi na sa Department of Agriculture sa ilang pagtabang kanamo na kini mao na ang sinugdanan sa among kalambuan. Salamat kayo. Daghang salamat. Ginaw ta nga aduna na daghang mga proyekto nga among dawat o aron among mapahingutlan ang maong mga proyekto tabang kami sa among mga Andrek kabarangay sa namo. pagpadayag, Dili lang sa pasalamat barangay. ng Presidente ng Sukailang Coconut Farmers Association na si Daniel Cuadra Jr. Balita Sarabradyan pa sa dugang pa ng mga balita, People's Day 2026, tagtakda dadon silom adlaw, dito na sa Island Barangay nan Barangay Libuak, lagip na isab Danawan na kundi ang libre na serbisyo gikan na sa gobyerno syudad, lagip na isab sa mga nasyonal na mga ahensya o pribadong organisasyon ang tagtakda dadon dito. Sa nahibawan na magsugod din alas 8 silom na buntag ug mulungtad alauna sa hapon na kundiin ang venue para na sa amo na People's Day 2026. Andito isab sa Barangay Libuak Gym na kundiin taglauman na makatagamtam niini di lamang ang mga residente ng Barangay Libuak, lakip na isab ang silingan na barangay sa Barangay Danawan. Balita Samtang sa lain pa ng mga balita, parade o opening ceremonies tagtakda ipaygayon ko manahapon para na sa Sports Fest na kundin isa sa mga aktibidad sa pagsugod sa isa kabuyan na selebrasyon sa adlaw ng Surigao del Norte. Sa naibawaan, alas 2:30 ko manahapon na ang una na maggatigom ang mga partisipante sa muna Sports Fest gawas ng Surigao City Gym o gamo pasingod ang parade ngadto na sa Surigao Surigao del Norte Provincial Grandstand na kundin tagtakda ipahigayon ang programa dito. Tagalauman na mutambong dito sa pagpanguna sa na pagsugod ng selebrasyon ng adlaw ng Surigao del Norte si Governor Robert Lyndon Barbers, lagip na isab kan Vice Governor Jed Gokyangke ug pipila ka mga sakop ng sangguniang panlalawigan. Balita Express. Bueno, amo to naglangkob sa DXRS Express Balita inin adlaw na Miyerkules na. Pait sa 15 sa buyan sa Abril, year 2026. Sa ayan, sa itong mga kaibanan diri sa control, sila ni Geo Bataan, lagip na isab sa ilan ni June Arpiliada, sa Pilan o Bray Cabreza. Yan atong mga OJT ng BSI Team Lemco. Inaisaba ni Juna Radyo Manaydol, Jojo Ferrol, mulang si Tanan, Maradyaw na pagpaniud to. Balita RMN. Oras sa alauna 5. 60 radio stations nationwide. 1,000